Makipagbukas po kayo dito sa Revelation chapter 14. Basahin natin ang verse 12 and verse 13. Here is the perseverance of the saints who keep the commandments of God and their faith in Jesus. And I heard a voice from heaven saying, "Right, blessed are the dead who die in the Lord from now on. Yes, says the Spirit, that they may rest from their labors, for their deeds follow with them." At narinig ko ang isang tinig na mula sa langit na nagsasabi, "Isulat mo, mapapalad ang mga patay na nangamamatay sa Panginoon mula ngayon." Oo, sinasabi ng Espiritu upang sila'y mangagpahinga sa kanilang mga gawa sapagkat ang kanilang mga gawa ay sumusunod sa kanila. Manalangin po muna tayo, mga kapatid. Purihin ka, Amang Banal, salamat po sa iyong mga salita, pagpalain mo ito, maging kalakasan ng aming espiritual na katawan. Nagpapasalamat po sa iyo. Kinikilala ka namin na pinagmulan ng lahat ng bagay, maging ng aming kalakasan. Kaya sa iyo po ang kapurihan. In Jesus' name we pray. Amen. Magkapo na po kayo. Ito pong ating tatalakayin is actually yung kabuuan ng Revelation chapter 14. Revelation chapter 14. Pero binasa lang natin yung verse 13 or verse 12 and 13 sapagkat meron po tayong 4 na puntos na bibigyan po ng diin dito po sa Revelation chapter 14. So ang aklat ng Revelation, ito po ay aklat ng hula. Ang Bible ay binubuo ng 66 books. At meron pong mga aklat dito na naglalaman ng maraming mga hula. Hula patungkol sa darating na panahon. Okay. At kabilang sa mga aklat na ito ay ang Book of Isaiah, Jeremiah, Ezekiel, at ito pong Book of Daniel. Sa New Testament, ang Book of Revelation ay naglalaman ng napakaraming hula. Okay. Pero hindi lamang ang mga aklat na ito ang naglalaman ng hula, kundi marami pang mga aklat sa Bible na may mababasa rin tayong mga prophetic messages like Psalms, okay, Book of Ecclesiastes, Book of Matthew, yung Gospel, okay? Pero itong mga aklat kasi na nabanggit ko nung una ay napakalaki, napakadami ng mga messages about the future. Okay? Kaya pag binasa po natin ang mga prophetic books, kagaya nga ng Book of Daniel at Revelation, dahil ito ay tumutukoy sa future, hindi siya madaling intindihin. Kinakailangan mo siyang i-decode, kinakailangan mo siyang unawain ano ba yung meaning nito. Kasi marami kang mababasa rito na mga typology, imagery, mga symbols, okay, na hindi mo pwedeng i-interpret literally. Okay? Mayroong mga susi or keys to help us understand the biblical prophecy. Okay? May mga key, may mga susi diyan, mga kapatid. At isa sa susi para maintindihan natin ang biblical prophecy, number 1 is to understand the context. Yung konteksto. Sino ba yung nagsasalita rito? Para kanino itong message na ito? Ano yung kondisyon nung panahon na ito ay ibinigay? Like itong Book of Revelation, it was given to John. At nung time na binigay ito kay John, ano ba yung kondisyon nung time na yun?
the church was under severe persecution. Dumaranas sila sa matinding kapigatian. Okay? At yung prophecy, yung message dito sa Revelation chapter 14 is about victory, pagtatagumpay ng mga saints. Okay? So, sa time na ito'y tinanggap ni John, dumaranas ang church ng matinding persecution, pero merong pangako ng pagliligtas, merong pangako ng redemption, merong pangako na ang Panginoon ay muling babalik upang i-deliver ang kanyang mga anak doon sa matinding kapigatian. So that's the context ng Revelation, mga kapatid. Okay. The second key to understand biblical prophecy is to look for timeline. Okay. Merong yugto ng panahon, merong tamang sukat na binabanggit, okay, sa mga prophetic writings. Isang halimbawa, mga kapatid, sa Old Testament, nagbigay ng prophecy ang Diyos kay Abraham na ang sabi niya, for 400 years, your sons and daughter will live as strangers in foreign land. At ang tinutukoy dito ay Egypt. Magiging estranghero sila, magiging alipin sila sa Egypt sa loob ng 400 years. So yan ay isang example ng timeline. Merong fixed number of years bago ma-fulfill yung prophecy o yung completion ng prophecy na yun. Okay? Nangyari nga, naging slave ang mga Hudyo, ang mga Hebreo doon sa Egypt sa loob ng 400 years. Then after 400 years, God sent Moses to deliver the children of Israel. Okay? Another example of timeline ay mababasa po natin sa book of Jeremiah na ang sabi doon, 70 years ang itinakda ng Panginoon na ang bayan niya, ang Israel, ay mapapailalim sa kamay ng Babylon. Okay? Then after 70 years, sila ay pababalikin sa Jerusalem. At nangyari nga, mga kapatid, after 70 years. Okay? Nagsimula ito sa pag-ahari ni Nebuchadnezzar, sinakop ang Jerusalem, at binalambihan ang maraming mga nobles, maraming mga wise men from Israel, dinala doon sa Babylon, at doon na sila tumira, doon na sila lumaki. Kabilang dyan si Daniel at yung 3 Hebrew children. Pero nung dumating yung takdang panahon, after 70 years, alam niyo, ang Diyos hindi nagsisinungaling eh. After 70 years, nakabalik nga po sila. Okay? So, timeline. Okay? At pangatlong example ay yung sa Daniel chapter 9, yung tinatawag doon na 70 weeks of Daniel. 70 weeks are determined upon thy people and upon thy city, Jerusalem. So, yung 70 weeks doon, mga kapatid, is a prophetic year na pag pinag-aralan po natin yan, which is wala naman tayong time para i-compute yan. Okay? Pero ang katumbas ng 70 weeks na yan ay 490 years. Okay? Mula doon sa pagbibigay ng utos na muling maitayo ang kanilang syudad, bibilang kayo ng 490 years at pagkatapos niyan ay darating ang kanilang tagapagligtas. At nangyari nga. Dahil mula nung binigay yung hula, after 483 years, ang ating Panginoong Kristo ay nagsimula ng kanyang public ministry during the Roman Empire. Okay? So, na-fulfill yung 490 years, dumating ang Messiah. Okay? At winakasan ang kasalanan sa pamagitan ng pagbububo ng kanyang dugo. Okay? So, look for timeline. Okay? Ang mahirap sa panahon po natin, no man knoweth the hour nor the day. Hindi natin alam kung kailan, di ba? Ang pagbabalik ng Panginoon
tiyak na siya'y darating, pagdating doon sa timeline, hindi tayo binigyan ng saktong sukat eh. Kung binigay sana, kung sinabi sana na after 2,000 years. So from 33 AD, bibilang ka lang ng 2,000 years, and we're close to 2,000 years. Then siya'y babalik. Kaya alam, walang binanggit na gano'n. At ang sabi ng Bible, walang nakakaalam, kahit anghel sa langit, kahit sino sa atin, walang nakakaalam. At may mga taong sinabi na nga ng Bible na walang nakakaalam, pero pinipilit nilang alamin. At nagbibigay sila ng mga petsa, nagbibigay ng date. At lahat sila'y nabigo. Kasi totoo po ang sinabi ng Bible, walang nakakaalam. Pero tiyak na siya'y babalik. So kung walang timeline, ano ang pagbabatayan natin? We need to look for linear events or series of events na sinasabi sa Bible. Look for sign. Ano ba yung mga kaganapan na makikita o masasaksihan ng tao bago siya dumating? At ang Bible ay napakaraming sinasabi patungkol sa mga kaganapan na mangyayari bago dumating ang araw ng kanyang pagparito. Isang halimbawa niyan, mga kapatid, ay ang Matthew chapter 24. Nagtanong yung mga alagad, kailan mangyayari ang bagay na ito, anong palatandaan, at kailan ka babalik? Anong sabi ng Panginoon? Lilitaw ang mga bulaang propeta. Makakarinig kayo ng mga digmaan at alingaw ng digmaan, sapagkat ang mga bansa ay maglalaban sa kapwa bansa. Ano pang sabi doon? Magkakaroon ng kahirapan, magkakaroon ng taggutom, magkakaroon ng salot, magkakaroon ng lindol sa iba't ibang dako. Ang pag-ibig ng marami manlalamig, lalaganap ang kasamaan, at ang ebanghelyo ay ipapangaral sa lahat ng dako ng mundo. At pagkatapos nito ay ang wakas. Okay. Ang tanong, nasaksihan ba ito ng tao? Mga kapatid, siguro hindi naman tayo mga ignorante at hindi naman siguro tayo mangmang o hindi tayo bulag sa mga bagay na ito. Hindi pa ho tayo pinapanganak, nangyayari na ito. Hindi pa tayo pinapanganak, nangyayari na ito. Noon pa man, mula nung ito'y sinalita, meron ng mga paglitaw ng mga bulaang propeta. Even during the times of the apostles. Noon pa man, sa panahon ng mga apostol, may mga digmaan na. Ang totoo niya, noong 70 AD, the city of Jerusalem was destroyed. Winasak po ito. Ginibaan pa nilang templo at hanggang ngayon, wala silang templo. Kasi nangyari nga ito eh. So meron mga digmaan, yung lindol, mula noon hanggang ngayon, nariyan niya, kahirapan, mga salot, ano pa? Pag-ibig ng maraming manlalamig. At ang ebanghelyo ipapangaral sa lahat ng dako. Okay? So, walang kasaysayan, walang bahagi ng kasaysayan ng church na hindi po nakita ang mga palatandaan ito. So, we can conclude that we are now living in the last days of the last days. Narito na tayo. At ang sabi ng Bible, kung paano sa araw ni Noah, ay gayon din sa araw ng pagbabalik ng Panginoon. Ba't anong meron sa araw ni Noah? They were eating, drinking, marrying, they build houses, they buy and sell. Di ba? Ayun ang ginagawa nila. Nagkakasiyahan sila hanggang sa dumating yung araw ng pagkagunaw na sorpresa silang lahat. At hindi nila mapigilan. Anong ibig sabihin niya? Sa pagbabalik ng ating Panginoon, ang mga tao ay abala-abala sa maraming bagay.
Bagamat naririnig nila ang mga palatandaan at ang mensahe ng pagbabalik ng ating Panginoon, pero abalang-abala sila sa kanilang mga gawain. Hanggang sa dumating ang araw o hanggang sa pagdating ng araw ng Panginoon, maraming tao ang masusurpresa at mabibigla. Pero hindi tayo dapat mabigla. Bakit? Meron tayong aklat ng hula. Merong book of prophecy na binabasa natin, pinag-aaralan natin, na namumulat ang ating mga mata sa kung anong yugtunan ng panahon tayo ngayon nabubuhay. Kaya para ikaw ay mabigla at masurpresa sa kanyang pagbabalik, eh hindi na kasalanan ng Diyos yun. Kasalanan na natin yun. Kasi nabasa na nga natin libre na, binibigay yung Bible. Yung Bible study, libre na ini-offer sa atin. Okay? Tinuturuan tayo. Malalim na pagtuturo. Pinapaalalahanan tayo. Then biglang darating ang Panginoon na hindi natin namamalayan at tayo po ay hindi makasama sa kanyang pagparito. Tayo na ang may problema, mga kapatid. So balikan natin itong Revelation chapter 14. Makikita natin dito yung mga huling mensahe na ipapahayag sa mundo bago dumating ang araw ng kanyang pagbabalik. So merong 6 na anghel na isinugo o isusugo sa huling panahon. 6 angels. Ngayon, itong 6 na anghel na ito, huwag niyong isipin na makikita ito na visible. Kasi itong Revelation, ano ito mga imagery and symbol ito Okay? So yung angel dito na binabanggit ay ipinapakita lang dito ano yung mga event na mangyayari na papahintulutang maganap. Okay? So merong 6 na angels na binabanggit po rito from verse 6 hanggang verse 20 ng Revelation chapter 14. Ang unang anghel na nakita ni John sa verse 6, and I saw another angel flying in mid-heaven, having an eternal gospel to preach to those who live on the earth, and to every nation and tribe and tongue and people. And he said with a loud voice, "Fear God and give Him glory, because the hour of His judgment has come, and worship Him who made the heaven and the earth and sea and springs of waters." So ano yung dala-dala ng first angel? According to verse 6 and 7. The everlasting gospel. The final message in the last days. Ano yung mensahe sa huling araw? Ano ba yung ipapangaral sa huling araw? At itong preaching na ito, itong message na ito, hindi po ito mapipigilan. Maririnig at maririnig ito sa buong panig ng mundo. Why? Because of technology. Technology. Kasi yan, through internet, through computer, kahit sa mga bansang bawal, makakarating yan And what is the message? Fear God. And worship Him who created the heavens and the earth. Ang paniniwala ng mga Hudyo, the earth, before the coming of the Messiah, the earth shall be filled with the knowledge of the Lord. Yung kaalaman patungkol sa Diyos ni Abraham. And take note, there are 3 Abrahamic religion.
the Jew, Christians, and Islam. Abrahamic religion yan. Yung tatlong yan, nagtuturo ng monotheism. Pag pinagsama-sama mo yung bilang ng tatlo na yan, that is close to 4 billion. 4 na billion. Nasa 8 billion po tayo ngayon. Nasa may kumulang 8 billion. So, ibig sabihin, 1/2 ng population ng buong mundo may knowledge about the Creator. May knowledge about one God. Iba't iba lang yung ating mga explanation. Pero, ang ugat ng mga yan ay nandoon kay Abraham. And Abraham is the father of monotheism. Okay. Sa tingin ninyo, yung 4 billion na yun, hindi sapat para maipakalat ang kaalaman patungkol sa nag-iisang Diyos. Very active ngayon yung tatlong religion na yan. Ang mga Christians, may mga TV program. May mga tele-evangelist po tayo. May mga mission yan sa iba't ibang bansa. Hindi lang po mga Christians, maging ang mga Muslim ay very active sa kanilang pangangaral. Ganyan din ang mga Jew. Although yung mga Hudyo ang pinaka-kaunti sa Abrahamic religion, pero yung effort nila ngayon ay masyado ng malawak ang kanilang naaabot para ipahayag ang patungkol sa Diyos na may likha ng langit at ng lupa. So, that's the message of the first angel na nakikita na po natin ngayon na pinapangaral sa lahat ng dako. Then, nakita ni John yung pangalawang angel sa verse 8, and another angel, a second one, followed, saying, Fallen, fallen is Babylon the Great, she who has made all the nations drink of the wine of the passion of her immorality. So ano ang dala-dala ng angel? Announcement. Ano yung announcement? Warning about the fall of Babylon. Sa Bible, ano ba yung Babylon? Yung Babylon sa Bible, mga kapatid, hindi yan tumutukoy doon lang sa lugar. Kasi kung literal yan na lugar, yung Babylon is the ancient name for Iraq. Okay? Pero hindi yan literal na tumutukoy sa lugar. Yung Babylon, pag pinag-aralan natin yan sa Bible, tumutukoy yan sa sistema. Sistemang panglipunan, sistemang politikal, a type of government, social order yan, mga kapatid, na yung sistema na yan ay sumasalungat sa prinsipyo ng Diyos. At yung sistema na yan, mga kapatid, ay nagpo-promote ng immorality. So sumasalungat siya sa kalooban ng Diyos, sumasalungat siya sa utos ng Diyos, sumasalungat siya sa values, sa principles na tinuturo ng Diyos, at ang kanyang sistema ay immoral. Tanungin ko kayo, narito na ba tayo sa sistema na ito, na ang mundo ay nakailalim or napailalim sa immoral na sistema? Iniquity siya labang. Sabi ron, the mystery of iniquity siya labang. Anong anyong gobyerno ang masasabi nating matuwid sa panahon natin ngayon? Anong bansa ang masasabi nating napakataas ng kanyang
moral standard. Sa ano lang yun? Nasa papel lang. Nasa batas lang, nasa konstitusyon. Pero pagdating sa realidad, ang tao ay corrupt. Kahit saan ka magpunta, kahit sabihin mo yung mga developed country, mga mahusay na bansa, mga mayayamang bansa, meron ding kabalatutan, may corruption. Hindi lamang corruption, mga kapatid, yung moral fiber ng society ay corrupted na. We changed the meaning of marriage. We allowed abortion at sinasabi natin it's a choice. We legalize gambling at yung iba pang mga anyo ng mga kasamaan ay sinasabi natin ayos lang. Winasak ng tao at pinahina yung basic unit ng society, which is the institution of marriage. Our young people are corrupt. Walang turing, wala nang malalim na pagpapahalaga at pag-ibig sa mga magulang. Ang ating sistemang pang-edukasyon ay mahina na rin. Hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa ibang bansa. So sa last days, merong warning, paalala, babala, patungkol sa pagbagsak ng sistema ng mundo. Pababagsakin ito. Pangatlo, sa verse 9, and another angel, a third one, followed them, saying with a loud voice, if anyone worships the beast and his image, and receives a mark on his forehead or upon his head, he also will drink of the wine of the wrath of God, which is mixed in full strength in the cup of his anger, and he will be tormented with fire and brimstones in the presence of the holy angels and in the presence of the Lamb. Yung pangatlo ay warning to come out of Babylon. Paalala, babala sa mga tao na huwag magpasako sa sistemang balaktot ng mundong ito. Panawagan na magsisi. Panawagan na magbalik loob sa Diyos. Panawagan na lumayo sa sistema ng mundong ito. Pero paano nga naman susunod kung nag-i-enjoy? Diba sa mundo? Ang mundo yan ang ino-offer eh. Mga bagay na sa tingin ng tao ay masaya, masarap. Pero ito nga yung sa last days lahat ng tao ay bibigyan ng babala, bibigyan ng chance, ng pagkakataon. Lahat tayo, ang sabi ng Ecclesiastes, ay binigyan ng pare-parehong dalawa, time and chance. And this is our last chance. Our last hope. Ang sabi ng Bible, God is not willing that any should perish. Hindi niya ibig na mga tao na pahamak, kundi maligtas. Bigyan ng tao ng pagkakataon lahat. Kaya, anong panahon tayo ngayon? Nasa panahon tayo ngayon ng pagpapaalala Panahon tayo ng pagbibigay ng pagkakataon sa mga tao. Bukas pa ang pintuan. Hindi pa bumubuhos ang puot ng Diyos. Mapalad tayo mga kapatid na dinatnan tayo ng biyaya ng Diyos. Mapalad tayo, dinatnan tayo ng pagkakataon ito. Mapalad tayo na bukas ang pintuan. Bukas ang pintuan, hindi pa siya dumarating, pero salamat yung message, yung warning, yung pagkakataon nasa atin, yung pabor nasa atin. At kung naiintindihan natin ang pinag-uusapan natin ngayon, that this is a matter of life and death, alam nyo, yung bagay na mahalaga, hindi naman natin tinatanggihan Kung bibigyan kayo ng 1 milyon, tatanggi pa kayo, sabihin nyo, okay lang, hindi ko kailangan.
Halimbawa lang, 1,000,000 ako. Sino may gusto? Baka mag-stampede kayo rito. Magmadali kayo at kung sinong unang makakuha. Kung may magbigay sa'yo ng susi ng sasakyan, tatanggihan mo. Sabi mo, hindi ko kailangan yan. Gusto ko lang maglakad. Walang ganun. Basta alam mo yung value nun Igagrab mo yun Diba? Kahit pa sabihin mo, bigyan ka ng bayad lupa sa Linville. Tatanggi ka ba? Ayaw ka niya, malin sa Linville. Kung bibigay sila libre yun, hindi mo yung tatanggihan. Kahit nga 5 kilong bigas Bigyan ka 5 kilong bigas. Pinipilahan, yung 2 kilo nga, pinipilahan. Kaligtasan pa kaya? Kung naiintindihan mo ito, at yung pagkakataon na binibigay sa atin ng Panginoon, hindi mo babaliwalain Hindi mo tatanggihan Hindi mo ipagpapamulas. Kasi hindi biro ang ating panahon. Nakikita na natin lahat ng yung mga pattern events, mga signs, patungkol sa kanyang nalalapit na pagbabalik. Kaya yung third angel ay nagbigay ng warning, announcement. Warning to come out. Warning that there's a pending judgment, the coming of the wrath of God. Paparating. Pang-apat sa verse 14 and 15. And I looked, and behold, a white cloud. And sitting on the cloud was one like a son of man, having a golden crown on his head, and a sharp sickle in his hand. And another angel came out of the temple, crying out with a loud voice, to him who sat on the cloud, put in your sickle and reap, because the hour to reap has come, because the harvest of the earth is ripe. Pang ilang angel to? Pang-apat. Bago nagsalita yung angel, meron daw dumarating sa alapaap. Di ba? Okay? Meron dumating doon sa alapaap. Sino ito? Sitting on the cloud, like a son of man, having a golden crown on his head. Merong koronang ginto sa kanyang ulo, nakaupo doon sa alapaap, like a son of man, at merong hawak na panggapas. Yung panggapas natin, yung arit na gano'n, hindi ganyan yung panggapas na sinasabi dito. Yung panggapas dito, malaki yun. Ginaganon yun. Sige, maraming tanga yun. Sa atin, ano lang Ano tawag yan? Bukos. Kung ano lang kawayang hawakan ng kamay Pero ito hindi. Malaki yun, malaki. May hawak na panggapas. At yun, yung pang-apat na angel, nagsabi, gapasin mo sapagkat hinog na. Sino yung gagapas? Yung dumating doon sa alapaap na may koronang ginto. Pang-apat ito. Alam niyo kung ano tinutukoy dyan? Sino yung gagapasin? At kinakailangan hinog yun. Alam niyo kung sino yung gagapasin dyan? Ikaw yun. Ikaw yun. Tayo yun. Ang mga anak ng Diyos ay gagapasin. Ang problema na kung hindi ka hinog. Problema na kung hilaw ka. Kaya alam nyo, hindi pwedeng bubot. Kaya sa Panginoon, hindi pwedeng malahininga. Hindi pwede yung maniba. Hindi ka hinog, hindi ka hilaw. Sa bagay, may masarap din sa maniba.
Di ba? Malibang saging. May malibang saba, di ba? Okay lang yun, malibang saba. Kung lulutuin mo. Pero pag malibay, mapaklan pa rin, di ba? Pero pag niluto mo, okay siya, katamtaman. Pero sa pagbabalik ng Panginoon, ang harvestin niya ang kanyang mga anak. Ano yung diwa doon sa harvest? It's already ripe. Ripe. Hinog na. Napapanahon na. Ngayon, pag pinag-aralan natin ang prophecy, huwag nating tingnan yan na parang magkakahiwalay yung event na parang chronological order, day 1, day 2, day 3. Hindi. Kasi alam nyo, ang harvest, isang event yan. Pagkagapas nung mga anak ng Diyos, gagapasin din yung may iwan. Kaya lang, ibang klase ang magkaiba itong dalawang ito. Okay? So yung fourth angel, the coming of the Son of Man, the reaping of the saints. Pag-ani sa mga lingkod ng Diyos. Okay? Then another angel, the fifth one, verse 17, nakita ni John. Okay? At meron ding panggapas. Anong verse yun? Sa verse 17. Hindi paki-flash. At lumabas ang ibang anghel sa templong nasa langit at may panggapas din na mga matalas. Naku, dalawa pala yung mag-harvest. Dalawang event pala ito. Yung una, tinipon. Ang nagtipon, yung anak ng tao. Tapos, merong magtitipon ulit. So, lumabas yung ikalimang angel, may hawak na panggapas. Then, another angel, sa verse 18, the sixth angel appears. 18. At ang ibang anghel ay lumabas sa dambana na siyang may kapangyarihan sa apoy at tinawagan ng malakas na tinig yaong may panggapas na matalas na sinasabi, ihulog mo ang iyong panggapas na matalas at putulin mo ang mga buwig sa ubasan sa lupa sapagkat ang kaniyang mga ubas ay mga hinog na. So, hinog na rin. So, meron pang 5 angel. Itong pang-anim, nag-utos doon sa ikalima. Ang sabi ng ika-anim na anghel doon sa ikalimang anghel, ihulog mo yung panggapas mo sa lupa at anihin mo yung mga clusters ng grapes sapagkat sila'y mga hinog na. Alam niyo kung sino tinutukoy dyan? Ng mga clusters ng grapes. Tuloy natin yung pagbasa. At saan dadalhin niya mga clusters na yan? Verse 19 hanggang 20. At inihagis ng anghel ang kaniyang panggapas sa lupa at pinuti ang mga ubas sa lupa at inihagis sa pisaan ng ubas, sa malaking pisaan ng kagalitan ng Diyos. 20. At nayurangan ang pisaan ng ubas sa labas ng bayan at lumabas sa pisaan ng ubas ang dugo na umapaw hanggang sa mga preno ng mga kabayo sa lawak na 1,600 estado. So, sining gagapasin dyan? Yung mga gagapasin dyan ay yung mga taong hindi nakasama doon sa unang paggapas na ginapas nung galing sa alapaap na merong koronang dito. Yung mga hindi makakasama doon ay gagapasin din, titipunin din, kaya lang sila ay parurusahan. Puot ng Diyos. Paano isinalarawan dito yung puot ng Diyos doon sa mga taong hindi nakasama sa pag-harvest ng Diyos? Yung grapes, try nyo panoorin sa YouTube, mapapanood nyo yan, yung traditional way of
yung producing wine. Ina-harvest nila yung grapes, pagkatapos merong malaking parang planggana. Yung napanood ko, yari sa kahoy. Tapos, nilalagay doon lahat. Ganun pala yun, yung traditional way. Tapos, may nagkaganon, inaapakan yung paa, ng paa, yung grapes. Tapos, kakatas yun, tutulong ngayon doon. Yun yung iniinom. So, may katas ng paa yun. Dinudurog ng paa, mano-mano. Kagagano mo, ipapawisan ka, di patak din yung pawis ko. Niyuyurakan. Yun yung diwa dyan. Doon sa ganung paraan, isinalarawan yung puot ng Diyos. Yung mga taong hindi makakasama sa kanyang pagbabalik ay daranas ng matinding puot na mula sa Diyos. Kaya ito mag-isip kayo. Yung naniniwala na may chance ka pag naiwan ka, mag-isip ka. Sabi mo, hindi na ako magpapatatak, hindi na ako magpapailalim doon sa Babylonia, sa sistema yun. Huwag ka magpatatak, huwag ka magpailalim. Pero tandaan mo, yung hindi nakasama, yuyurakan ng puot ng Diyos. Ngayon, ito bang mensaheng ito para matakot tayo? Kaya nga prophecy, kaya nga hula para tayo ay makapaghanda. Kaya hula, para tayo ay mamulat. Kaya ito'y hula patungkol sa future, isinulat sa atin para tayo makaiwas. At ang taong pantas, nakikita niya yung panganib sa harapan at ito'y kanyang iniiwasan. Yung taong pantas, paparating yung bagyo, siya'y naghahanda. Paparating ang unos, paparating ang lindol, siya'y naghahanda. At ito'y matindi pa sa mga kasapunaan na yan. Dapat kang maghanda. Ngayon, dito tayo pupunta. Yung 4 na puntos na bibigyan ko ng emphasis kasi ito yung kailangan natin. Verse 12 and verse 13. Narito ang pagtitiyaga ng mga banal, ng mga nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at ng pananampalataya kay Jesus. At narinig ko ang isang tinig na mula sa langit na nagsasabi, isulat mo, mapapalad ang mga patay na nangamamatay sa Panginoon mula ngayon. Oo, sinasabi ng Espiritu, upang sila'y mga pahinga sa kanilang mga gawa, sapagkat ang kanilang mga gawa ay sumusunod sa kanila. Mapalad daw yung mga nangamatay sa Panginoon kasi nakapagpahinga sila. Pero tayo'y buhay pa. Hindi mo kailangan magpakamatay para magpahinga. Yung sinasabi ng iba, magpapakamatay na ako. Gusto ko na magpahinga. No, hindi ka makapagpahinga. Makakapasok ka lang sa kapahingahan kapag na kay Kristo ka. Yung sinasabi ng Bible, di ba, nag-i-invite siya, come unto me. Walang ibang kapahingahan kundi ang ating Panginoon. Yung sabi mo, wawakasan mo buhay mo, ayaw ko na, gusto ko na magpahinga, hindi ka mapapahinga. Labas kay Kristo. Pero yung mga kapatid natin, na mga nauna na sa atin, na namayapa, sa puntong yun, napalad sila sa atin kasi nakapagpahinga sila. Ito yung dapat nating tandaan. Buhay pa po tayo. At habang inihintay natin yung kanyang nalalapit na pagbabalik, tandaan nyo ang 4 na ito. Number 1, persevere. Ano sabi rin? Balik tayo sa verse 12. Narito ang pagtitiyaga ng mga banal. Mas malalim yung persevere sa pagtitiyaga Paki-define nga pag sinabing persevere.
sinabing persevere, hindi lamang yung nagtitiyaga ka, kung hindi kahit may mga pressure dyan o ano man yung mga balakid dyan, nagpapatuloy ka pa rin. At napakarami niyan, di ba? Ito nga sa panahon ng mga apostles pag-aralan natin perseverance nila. Kagutuman, kawalan. Tapos hinuhuli nga sila Binibilang ko Tino-torture. Wala pa tayo sa point na yun. Wala pa tayo doon. Sumusuko na tayo. How much more kung dumating yung mga kahirapan na yan. Diyan masusubok yung perseverance of the saints. Persevere. Ang magtiis hanggang sa wakas ay maligtas. Masasabi ba natin? Madali. Kaya alam nyo, okay lang yung pangangaral na ang Diyos ay nagpapala, ang Diyos ay nagbibigay ng kaginawaan sa atin. Pero isang side lang yun Isang side lang yun. Alam nyo kung yan at yan ang ipapangaral sa atin, at hindi ituturo sa atin yung meron kang pagtitiis na dapat mong mapagtagumpayan, at dapat kang mag-expect na may mga dating na ganyan, at dapat mong pagsanayan, baka pag dumating yun, dahil ang lagi mo naririnig ay blessing at kaginawaan, baka pag dumating yun, ma-frustrate ka Kasi nasanay ka, kala mo lahat ganun Kala mo lahat magaan, kala mo lahat payapa, kala mo lahat maganda. Pag naglingkod ka sa Panginoon, na parang kang nakahiga sa bed of roses. Pag naglingkod ka sa Panginoon, lahat ng problema ay mawawala. Hindi mo ganun yun. Tandaan natin, matitest lamang ang ating katiyagaan, pagpe-persevere, kung daraan tayo sa mga pagsubok. Kaya? Kakayanin? Handa bang harapin? Magpapatuloy ba? Mahirap yun Ngayon pa nga lang sa kapatid mo natitisod ka na Diba? Salita pa lang Salita pa lang ayaw mo na magpatuloy. Na-offend ka na Persevere. Perseverance of the saints. Ang magtiis hanggang sa wakas ay maliligtas. Kaya, yung pagsubok na yan, mga pinagdadaanan natin, sinasanay lang tayo. Dapat pagsanayan yan. Dapat pagsanayan. Kaya huwag niyong mga magulang, huwag niyong babyhin yung mga anak. Huwag niyong sanayin sa kaginawaan ang mga anak. Dapat lumaki yan na matibay. Dapat lumaki yan na makakasurvive sila kahit wala ka. Dapat marunong yan magluto. Dapat marunong yan maglaba. Dapat marunong yan maglinis. Dapat marunong yan ng mga manual na gawain. Alam nyo mga young people, ba't nakarating kami sa ganitong yugto ng buhay? At hindi namin sinabing hindi kayo makakarating. Makakarating din kayo. Pero ito yung lesson na tinuturo sa ating lahat. Dapat ang tao dumaan sa mga growth pains. Ang tao dumaan sa mga pagsubok. Kasi yun ang nagpapatibay sa atin. Maraming mga young people ngayon, mahina ang katawan. Hindi naman lahat. Sinasabi ko, marami. Bakit marami? Iba na kasi yung panahon natin Noon, pag sinabing school, nilalakad ng ilang kilometro yan. Lalakarin mo yun. So, na-exercise sa mga bata. Ngayon, sundo, hatid. So, hindi na-exercise.
Noon, ang kinakain natin masustansya. Pag uwi ng bahay ng mga bata, dadaan yan. Pag may namadaan ng bayabas, akyat ng bayabas, aratilis. Yung bayabas ay pati bupot ubos eh. Basta nasa daan papuntang school. Pero ngayon, anong pagkain ng mga bata? Anong baon natin noon? Sige, recall niyo yung mga matatanda. Kalyanso, anong baon mo noon? Ha? Saging? Pantisan? Oh. Anong baon ng mga bata ngayon? Puro sugar. Kaya bata pa lang, yun. So, sanay tayo sa manual, di ba? Kaya tayo matibay dahil yung pinagdaanan natin yun. Anong laro natin? Ang laro natin ay physical. Sipa, sipaan, patintero, habulan, syato. Di ba, nagkagabungol-bungol tayo, tatamaan ka ng syato, madadapa ka, gasgas ang mukha mo. Oh, Chinese garter. Nagki-Chinese garter kasi. Di ba, yan yung mga laro natin eh. Pero anong laro ngayon ng mga kabataan? Di ba, nasa isang tabi? Nasa isang tabi. Bata pa lang, ano nangyayari? Apektado na yung mata. Bakit? Kasi katititik. Ang laruan natin nun, ginagawa. Diba, ginagawa natin, laruan natin nun. Mga sirang chineras, gagawing gulong. Kukuha tayo ng lata, tutuhugan ng alambre. Kasi hilahin. Eh ngayon, pinipindot, tumatakbo yung kotse-kotsihan. Eh tayo hindi eh. Tayo at Anong laro natin noon? Di ba? Saranggola. Saranggola, oh. Pinapalipad natin. Tumatakbo tayo. Anong laruan ngayon? Pinipindot, drone. Lumilipad. So, bakit tayo naging matibay? Dahil sa mga pinagdaanan natin. Tiniis natin yun. Di ba? Nag-persevere tayo. Growth pains yun eh. Pag hindi mo yung pinagdaanan, hindi ka maging matibay sa mga pagsubok. Kaya ang Panginoon, bahagi yan ang paglilingkod natin sa Kanya. May mga pagdadaanan tayo sa buhay. Hindi lahat smooth, hindi lahat masaya, hindi lahat pagpapala. Hindi lahat prosperity. Hindi yan ang sukatan ng katapatan eh. Yung marami kang pera, maganda sasakyan mo, maganda bahay mo, maganda yan, meron ka yan, pero hindi yan ang sukatan, hindi ka yan masusukat. Saan ka masusukat? Masusukat yung perseverance mo pag nawala yan. So, persevere. Pangalawa, those who keep the commandments of God. Yung utos. Narito ang pagtitigan ng mga banal. Ng mga nagsisitupad ng mga utos ng Diyos. Sa huling araw, alam nyo, ang utos ng Panginoon, wina-water down eh. Yung, minsan, binibigyan natin ng iba ng meaning. Bang kahulugan. Kaya sa Bible, ang dahil ng mga version eh. Bawat version, pababaw ng pababaw. Bukod doon, yung mga tao, binibigyan na ng ibang meaning yung Bible. Pag binigyan mo yan ng ibang meaning, ano mangyayari? Yung utos ng Diyos na gusto niyang ipagawa na dapat iyon ang tamang pagsunod na gagawin mo. Dahil nabago yung meaning, hindi mo ngayon magagawa ng tama. Tingnan nyo isang example. Bakit mahalaga yung utos at kinakailangan maintindihan mo yung utos? Maintindihan mo yung utos. Kasi pag mali pagkaunawa mo, mali rin ang pagsasagawa mo rin. Okay. Halimbawa, inutusan ko si Brother Chris. Brother Chris, mag-lettering ka nga dun sa harap, ilagay mo yung pangalan ng church natin.
Hindi lumabas si Brother Chris. Kumuha ng pintura at nilagay niya, nilagay mo ang pangalan ng church natin. Sumunod siya, di ba? Pero mali ang ginawa niya. Mali yung pagsunod niya. Bakit? Mali ang understanding niya eh. Inulit niya lang yung utos eh. Ano lang ilalagay niya roon? Hindi yung pangalan ng church natin o UPC o kung ano yung pangalan ng fellowship. So nakawa nyo dahil sa maling pagkaunawa o pagbibigay ng maling interpretation sa utos ng Diyos, nawawalan ng kabuluhan tuloy yung kanyang salita. At sa huling araw, ganyan ang ginagawa ng tao. Ganyan ang ginagawa ng tao. Kaya hindi ka magtataka, may lumitaw na mga Christian denomination na yung pulpito, itong harapan, may mga nagsasayaw na naka-90s. Kasi daw si David, nagpuri sa Panginoon, nagsayaw at nahubaran. Kaya sabi nila, magpuri tayo na kagaya ni David. Nahubaran sila. Pag ganun pa yung mga babae. Wrong interpretation. Mali eh. Dahil sa maling interpretasyon at ininterpret nila na mga ibigan tayo sa isa't isa at magbatian kayo ng banal na halik, alam niyo merong lumitaw, ibilang dito sa Pilipinas, yung Children of God, Family of Love. Bakit? Kasi doon talagang literal yun. Magmahalan kayo sa isa't isa. Ito ang tuwa yung mga lalaki na pa-convert. Kasi libre yapos, libre halik. Totoo yan. Pero ano ang paalala sa atin dito? Sino ang kukunin ng Panginoon? Sino ang mga kasama doon sa harvest ng Panginoon? Those who persevere and those who keep the commandments of God. Kaya nga, ang paalala sa atin ng Ecclesiastes, here the conclusion of the whole matter, let us fear God and keep His commandments. Merong utos ang Diyos, pinagagawa sa iyo, huwag kang magbingi-bingihan. Pag nabasa mo at naintindihan mo ang salita ng Diyos, huwag mong ipagpabukas. Kinakailangan mong sundin. Kinakailangan mong gawin. Pangatlo, sa verse 12, yung panghuling clause, ang sabi diyan, at ng pananampalataya kay Kristo. Pananampalataya kay Kristo. Ano ba itong pananampalataya kay Kristo, mga kapatid? Hindi yan yung paniniwala lang sa kanyang pangalan. Kasi maraming tao naniniwala sa pangalan niya, pero walang pananampalataya. Pero ano itong pananampalataya kay Kristo? Ano ibig sabihin niya? Ang pananampalataya kay Kristo ay ang paglalagak ng iyong buhay at pagtitiwala sa Kanya. Kasi ito yon. May mga taong sumusunod sila sa utos ng Diyos. Gumagawa sila. Nagpipigir sila. Kailangan yun. Pero may pagkakataon na ilalagay nila ang kanilang pagtitiwala sa kanilang sarili. Nagtitiwala sila sa kanilang sarili. Sumusunod ka sila sa utos ng Diyos, nagtitiis ka sila, pero ang kanilang trust ay nasa kanilang sarili. Ano sabi ng Bible? Sumpain yung tao, nagtitiwala sa tao. Mga kapatid, hindi porket alam na natin ang salita ng Diyos, alam na natin lahat. Hindi porket matagal tayo sa Panginoon at marami na tayong pinagdaanan at masasabi natin matibay na tayo, huwag pa rin tayo magtiwala sa ating sarili. Ilagak natin ang pagtitiwala sa ating Panginoon Kristo.
Hindi tayo dapat magkaroon ng kaisipang matayo na parang dahil sa mga experiences mo, dahil sa mga kaalaman mo sa salita ng Diyos, parang ang feeling mo ay alam mo na lahat at lahat ng katanungan ay kaya mo sagutin. No. Put your trust in Him. Looking unto Jesus, He is the author and the finisher of our faith. Anong sabi ng Bible? When ye shall see these things begin to come to pass, then look up. Kanino tayo tingin? Kanino tayo magtitiwala? Sa ating Panginoong Kristo. So, ingatan natin ang pananampalataya sa ating Panginoon. Magtiwala tayo sa Kanya. Umasa tayo sa Kanya na Siya yung author and finisher of our faith. Sumunod tayo sa Kanya mga utos. I-observe natin ito. Panghawakan natin. Mag-persevere po tayo. Magtiis tayo hanggang sa wakas. Ang pang-apat, verse 13. Pang-apat. Yung bandang huli, ang sabi diyan, sapagkat ang kanilang mga gawa ay sumusunod sa kanila. Ang kanilang mga gawa ay sumusunod sa kanila. Sino yung mapalad? Sino yung kukunin ng Panginoon? Yung mga taong yung kanilang gawa ay sumusunod sa kanila. Kaya nga hindi pwedeng hindi mo pwedeng alisin ang gawa. Yung sabi nila, manampalataya ka lang. Sapat na. Hindi. Yes, ang pananampalataya, laging una yan. Una yan. Pero tandaan mo, may kalakip yung pananampalataya. Sumusunod dyan yung gawa. Sumusunod dyan yung gawa. Ngayon, ano yung gawa na yan? Iyan yung ating patutuo. Yung gawa na yan, mga kapatid, yan yung pagsunod natin sa Kanyang salita. Yung paggawa natin ng kabutihan sa ating kapwa, sa ating kapatid. Yung gawa na yan ay tumutukoy sa paglilingkod natin sa Diyos at sa ating kapwa. Alam nyo, paano masusukat ang pag-ibig natin sa Diyos? Paano masusukat ang pagsaserve natin sa Kanya? Hindi naman siya nakikita Hindi mo siya nakikita. Para sabihin mong, para sa Panginoon ito? Hindi. Pero, paano natin yan i-apply? Kung ginagawa natin yan, kung yung good deeds natin ay ine-extend natin sa ating kapatid. Ano sabi ng Panginoon? Ako'y nabilanggo, dinalaw. Gutom, hindi niyo pinakain. Hubad, hindi niyo dinantag. Ano ang sabi ng mga nangangatwiran? Panginoon, kailan ka namin nakitang ganito? Ano sabi ng Panginoon? Kung ginawa niyo ito sa pinakamaliit kong lingkod, kung ginawa niyo ito sa aking mga lingkod, ay ginawa niyo ito sa akin. Alam niyo yung gawa na yan, dapat sumunod sa atin yun. Yung kabutihan. Let your light so shine before men, that they may see your good works. Yung good works, kailangan yan sa huling panahon. Kailangan natin yan dahil diyan nakikita yung totoong anak ng Diyos. Ngayon, naniniwala ka bang sa huling araw tayo? Naniniwala ka bang gagawin ng Panginoon? Kung naniniwala ka, tandaan mo ang apat na ito. Persevere, keep His commandments, your faith in Jesus Christ, ano yung pang-apat? Your works, your good deeds, kinakailangan sumunod sa iyo. Kasi lahat ng tao ay haharap sa Panginoon at hahatulan tayo sa Kanyang Ebanghelyo at magbibigay sulit tayo sa lahat ng ating mga gawa. Ngayon, lapit ko.